Sige, Ayun. malaman natin mismo kay Attorney Gilbert Andres, ang ICC-listed counsel and common legal representative of the victims, mga kapuso. Alamin natin kung ano ang epekto po nito doon po sa prosecution, mga kapuso. Si Attorney Andres nasa ating linya. Attorney, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Hello, good Yes, sir. morning. Good morning. Attorney, Morning. opo, kami, kayo ba'y nagising namin? Mukha. Mukhang- Kanina pa po ako gising. Opo. Kanina pa daw. Sige po. Attorney, ano lang, ano epekto po nito sa prosecution? Yung pong pagpapalit po ng abogado po ng defense counsel o ng defense, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang common legal representative of the victims, ang pananaw po ng mga victims, dapat wala pong epekto po ito sa trial po. In fact, kung babasahin po natin yung mga withdrawal notices at filings ng parehong abogado ng defense, makikita mo na ang tenor is that dapat hindi maapektuhan yung patuloy na pagdaloy ng paglilitis. At gusto ko i-emphasize na mayroon ding right to an expeditious proceedings ang mga biktima. Okay, pero Attorney Andres, dito sa korte, pag nagko-cover ako dito, Joel, di ba? Pag biglang sa middle of the game, pag nagpalit ng abogado ang isang parte sa kaso, karaniwan humihirit niya ng oras para pag-aralan yung lahat ng mga ebidensya, mga pleadings, at yung takbo ng kaso mismo. Ito ho ba hindi dadaan sa ganong proseso, Attorney Andres, kung may bagong abogado ang dating Pangulo? Kasi nung binasa ko kasi, naging specific lang ako, Weng, dun sa binasa ko sa final ni Opo. Attorney Kaufman. Ang dating, dapat hindi makaka-apekto. Kasi in fact, merong provision doon na nagsasabi na makaka-attend kung sino mang papalit dun sa May 27 na status conference hearing. So, dapat tuloy-tuloy pa rin yung mga proseso as we know it so far. Okay. Usually ba, meron ba talagang ganyang pagkakataon sa pre-trial? Ito, abogado ko. Pero pagdating sa trial mismo, Weng, Iba nagpapalit na po ng abogado. Meron mga ganong pagkakataon ba, attorney? Well, yan po talagang karapatan po ng isang akusado. So, in-exercise lang ng akusado yung karapatan. But I also want to add na karapatan din ng akusado, mayroon ding right to against undue delay. Kaya ang presumption doon is that kung sino man po yung magpapalit na abogado, handa po siya para pong gampanan yung obligasyon pong yun. At yun din po ang tenor nung sinubmit na filing ni Mr. Kaufman. Unless, nung pinipili pa lang yung kapalit, well-versed na sa doon sa laman ng kaso at napag-aralan na yon bago pa magkaroon ng pleading o magkaroon pa ng withdrawal si Kaufman sa kaso, Attorney Andres. Well, meron naman po kasing mga publicly redacted available versions ng mga filing sa public website ng ICC. Okay, hindi kayo naniniwala do sa sinasabi ng iba na ito ay estratehiya para po talaga i-delay ang kaso? Taktika daw po. Well, I'd like to presume good faith at pinasi ko lang dun sa filing ni Mr. Kaufman. At gusto ko yung dagdagan na whatever happens, meron ding right to the truth, right to the justice sa mga biktima, and right to an expeditious proceeding. Kaya gusto rin ng biktima na reasonably mag-start kaagaran po yung paglilitis. Paano po niyo sisiguraduhin na ngayon may mga dalawa na sa abogado ng dating Pangulo yung nawala sa kanya, magkakaroon ng bagong abogado. Sa gitna po nito, paano sisiguraduhin ninyo na yung right to expeditious proceeding ng mga victims ay mapoprotektahan, Attorney Andres? Matitiyak. Oo. Opo, magandang tanong po yan. Una po ay talagang ipapaabot po natin yan sa trial chamber this Friday. Mayroon kasing filing, yung observations po ng mga victims on the first status conference. Ikalawa po, attend kaming mga common legal representative of the victims sa status conference hearing sa May 27. In fact, mapapanood po ito ng publiko. At ikatatlo, in every submission, in every oral manifestation, palagi po namin pulpugin yan. Yung right and expeditious proceedings ng mga biktima. Yun lang tanong ko, Weng, kasi alam mo, mapoprotektahan din yung yung karapatan nung akusado kasi
Number one, matanda na. Mahina na, Weng. Di ba, syempre, yung right to an expeditious Trial, hearing, oo. trial, dapat tinitiyak din ng depensa yan. Oo. So, para isipin mo na ito'y taktika para i-delay, parang magkasalungat yata yun, attorney, no? Well, oo, tama ka dyan, Joel, kasi in fact, binabalanse din ng ICC Rome Statute na pati ang akusado mismo may right to be tried without undue delay. Kaya it's obligasyon din actually ng abogado, ng akusado, and hopefully ng magiging bagong talagang abogado ng akusado na talagang i-implement din po yan. Kasi doon, magkasama po ang mga biktima in that sense na mayroon ding right to an expeditious proceeding sa mga biktima. Kaya it's good for everyone, for all parties and participants, na ilatag po yan at talagang sundin po yan. Kasi we want truth and justice, di ba? Sa ngayon po, Attorney Andres, pinag-aaralan, meron pala sa korte ng ICC, Joel, na pag nakaisang taon na nakakulong sa kanilang facility ang isang akusado or ang suspect sa kasong hawak nila, nire-review yung pagkakulong niya, di ba, Attorney Andres? Sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, under review ulit yung kanyang pagkakakulong, tama po ba? Tama po yan. Oo. In fact, dalawang style ng review. Merong every 120 days, every 4 months, at merong yearly review. At ginawa po yung, I think, 120 days na review. Nung last Friday ay nagsubmit din po ang mga parties at participants. So nag-file po tayo ng observation para sa mga victims. At i-reiterate po namin na wala namang nagbago except na ang pinaka-importanting nagbago ay kinumpirma po ng pretrial chamber yung lahat po ng 3 counts of crimes against humanity murder against Mr. Duterte. Kaya malaking fact na i-consider para mas may incentive na talaga si Mr. Duterte, di ba? Na Bilisan yung trial. bilisan yung trial at mas may mas kailangan po siyang i-detain para po mag-appear po siya sa trial kasi required po isang akusado na mag-appear during the trial. Pero sa puntong ito na under review yung kanyang pagkakulong dyan sa ICC detention facility, mabubuhay pa ba ulit yung kanyang petisyon o pwedeng buhayin yung kanyang petisyon na ma-release muna siya, temporary release mula sa ICC? Pwede yon? Actually, part po yan ng proseso ng pagre-review. Kasi gusto po talaga ng ICC Rome Statute at ng rules na talagang tinitingnan din po yung kapakanan ng isang detainee. Kaya part po yan. Ngunit, yun nga, ni-reiterate ko na dahil meron ng konfirmasyon na matutuloy ito sa paglilitis, hopefully yun pong isaalang-alang ng trial chamber at talagang i-continue po ang pagka-detain niya para maka-attend po siya sa trial. Kamusta po si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi ba napapaabot sa prosecution kung Anong lagay po niya? lagay ng kanyang kalusugan? Ang kalagayan po ng kalusugan ng isang akusado po ay pinapangalagaan po talaga ng registry na isang neutral organ ng ICC at meron din po siyang right to privacy. Ngunit kung talagang ito po yung kung may pangangailangan po siyang medical o nutritional, talagang pinapangalagaan po yan ng ICC. Oo. Pero ang prosecution panel, hindi ho kayo Privy doon. Di kayo privy doon, Attorney Andres. Pinapayagan kayong pumasok doon sa kanyang detention facility para makita ang kanyang kalagayan? Walang ganon? Ganito lang, Joel Weng, hindi po ako part ng prosecution para po ako sa victims. Yes po. Yes po. Prosecutor para maging klaro lang sa mga listeners. Yes, sir. Ikalawa, having said that, kami po, hindi po kami pumapasok doon. Ang pumapasok lang talaga po doon ay yung abogado po at yung talagang, yung close relatives nung isang detainee. Kasi may mga regulasyon din po ang ICC. At basta kami nandun yan sa mga pleadings kung may mang kailangan i-report sa trial chamber at yun pong nababasa po namin. Sa status conference, kailan po yun? Sa May 27 po. That's Wednesday po. Mag-start po yan ng 9 a.m. Anong oras yun dito, Attorney? Time, 3 p.m. po yan sa Pilipinas. 5 p.m.
3 p.m. 3 po. 3 p.m. Doon po hindi required ang dating Pangulo na humarap din. Hindi po siya Hindi. required po. Yung, yung trial, Attorney Andres, kailan nyo ina-expect na actual magsisimula? Okay, mahirap talagang masabi kailan siya magsisimula. Pero Opo. gusto namin, hopefully, as reasonably and practicably soon as possible, estimate lang po, hopefully po, sa September po. September. Sa September. At September doon- this year, 2026 po. Yun At- po ang aming inaasahan po sa hanay po ng mga biktima. Doon po required na ang dating Pangulo na humarap. Everyday na sa trial na yon. Opo, required po siyang umarap kasi doon po sa pinakaunang araw ng paglilitis, babasahan po siya ng mga 3 sakdal. At magbibigay po siya ng plea niya, whether Opo. guilty or not guilty. Parang pareho din sa arraignment po natin. Ano? Yes. Oo. Okay. May mga co-accused ang dating Pangulo, sina Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, sila Kaskulan, Oo. na namatay na, Oo. si Albayalde. Albayalde, at iba pa, no? A host of others. Meron bang mga outstanding warrants na inilabas sa mga co-accused? Kasi recently parang Nung weekend. lumabas, Weng, na may warrant of arrest tapos binawi. Walang warrant of arrest, no? Walang public warrant. Yun Walang ang sabi ng public ICC. warrant. Oo. Pero meron daw tinatawag na secret warrant. Meron ba talagang ganon, Attorney Andres? Attorney Andres? Magandang tanong yan, Joel at Weng. Ano? Sige. Una, ang 8 pong yun, talagang co-perpetrators po ang tawag po sa kanila base po sa confirmed charges. Dalawa po, ang next po niyan, magkakaroon po ang next step po niyan, ang Office of the Prosecutor po, magfa-file po ng application for an arrest warrant before the pretrial chamber. Now, itong buong proseso po nito ng pagfa-file ng application for arrest warrant po ng prosecutor, ito po ay nakaselyo po, under seal po siya, at ito po ay secret, meaning to say. Ex parte po siya, talagang tanging ang ang prosecutor lang po ang nakakalam, hindi po alam po ito ng taong concerned, ng naka-name sa application for arrest warrant. Kaya to be very frank, wala po talagang nakakaalam kung meron pong na-issue na arrest warrant kasi nakaselyo po yung proseso po ng pag-apply. Now, kung ma-issue na po yan, let's say, for the sake of argument, nag-issue pong ICC ng arrest warrant laban dun sa 8 co-perpetrators. Ang next step po niyan, mayroon kasing kontrata, agreement, ang Office of the Prosecutor at ang Interpol po na pwede po silang mag-coordinate. Kaya ipapasa po yan through the Interpol. Bakit through the Interpol? Kasi hindi na kumalas na nga ang Pilipinas sa ICC Rome Statute. Kung hindi po tayo kumalas, pwedeng diretso po yan sa Pilipinas. Ngunit dahil kumalas na tayo, ang magiging mensahero niyan ay yung Interpol mechanism. Now, sa babagsak po yan sa hanay ng Pilipinas na siya pong tinalaga na mag-coordinate sa Interpol. Sa tingin ko lang po ay under the DOJ po yan, if I'm not mistaken. Kaya sila pong munang makakaalam po niyan. Now, ang mag-implement po yan, hindi po Interpol, wala pong tsapa, walang pulisya ang Interpol. Tanging mga bansa din na parte sa Interpol ang mag-implement po niyan. And for this case, ang Pilipinas po ang mag-implement niyan through its law enforcement agencies, kagaya po ng PNP at NBI po. Kaya, sinong nakakaalam niyan? Ang prosecutor, ang pre-trial chamber, at kung bumagsak na yan dito, matransmit na sa Pilipinas ang ating law enforcement agencies. Pero Okay. sa ngayon, Attorney Andres, wala kayong nauulinigan na mayroon ng application for warrant? Wala po talaga tayo nalalaman, kasi talagang, alam mo, ang style talaga sa ICC, muna sila, gawa bago Oo. salita. Ganun ang style. Sa Pinas kasi mukhang salita muna bago gawa. Maingay, nabubulabog muna Oo, doon. Nasanay si ICC Weng, po, nasanay si Weng. seryoso po sila sa kanilang trabaho kasi alam niyo po, ang konteksto mo nito ay international crimes po, mga karumal-dumal na mga krimen laban sa mga bansa. Kaya talagang gawa muna bago salita. Okay. So, yung siguro yung nararamdaman ni Senator Ronald De La Rosa ngayon, TH lang yun, Weng. Ano yon? Tamang hinala. Kasi wala pang assumptions. Oo. assumption lang yon na meron na akong warrant of arrest, kaya ako nagtatago ngayon na Attorney Andres. Since November pa yun, Tagal na Oo. November
Well, since November kasi logic will dictate na dapat may sila ang next na issue ng arrest warrant kasi naka-name nga na co-perpetrators. At alam naman natin, it's a public knowledge na si Bato de la Rosa, siya po ay general pa ng PNP, siya po yung chief implementer ng war on drugs na nagresulta sa mga extrajudicial killings. Kaya sanay po ng mga biktima, they really hope and they really pray na sana nga meron na ngang ICC arrest warrant laban po sa mga co-perpetrators. Alright, Attorney Andres, good luck to you. Salamat thank sa you. oras. Good Thank you. morning. Good morning. Salamat, Joel at Weng. Good morning, Mabuhay sir. tayo. Thank you, sir. Attorney Gilbert Andres, ICC listed counsel and common legal representative of the victims, mga kapuso.